dalawa na sa bahay. Eh, baka tulog pa sila. Ang dami kasing may sakit. Si Rina may sakit nga. Sabi ko, stay home ka na lang muna. Baka maging maselan yung pregnancy mo. Eh, si Tito Diego naman, wala daw yung nila, yung yaya nila. Wala magbabantay kila Mio. Kaya ito, tayo lang. Pero dadating naman mamaya sila Tita Angel. Oo. Alam mo ko, nga pala, no? Alam mo ba nung weekend, nanonood kami ni Dudong ng pelikula. Ano siya, animated film. Merong yung bida, yung prinsipe, ang mission niya dun sa pelikula, dapat daw, isi-save niya tong princess. Napaisip lang ako, di ba? Kahit ano lang yung animated film lang. Sa tingin mo ba kung lahat tayo dito sa mundo, lahat ng tao sa mundo, merong mission sa buhay? Depende. Depende. Katulad ko, no? Ako'y naging abogado. No, pero kung titignan mo rin, anong mas malaking misyon para makatulong sa mga ibang tao, whether public service o whether sa politika, yun yung tingin ko mission ko. Minsan nga napapaisip din ako kung like may mga moments talaga kapag parang naliligaw yung landas ko. Ano ba yung mission ko dito sa bahay ni Kuya? Nagagampanan ko ba yung mission na yun? Hindi lahat ng tao may misyon. Merong mga tao na may misyon. Meron namang mga tao na magiging katulong nung merong misyon. At may mga tao namang magiging kalaban nung mga may misyon. Meron tao walang misyon eh. Ang papel niya, kontrabida, kalaban, yun ang gusto niya. Ayaw niya sa totoo, gusto niya mali. Pero kung ang pag-uusapan, yung talagang gusto ng Diyos, kaya tayo binuhay sa lupa, ang sabi doon sa Efeso 2:10 ganito. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po ang gusto ng Diyos kung siya ang tatanungin natin kung ba't niya tayo ginawa. Tayo ang wika'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Na yung mabubuting gawa na yon, inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So meron tayong dapat lakaran talaga yung mabubuting gawain sa harap ng Diyos. Ang Diyos kasi ang nakakaalam kung alin yung mabuting dapat nating gawin. Kaya siya ang nag-uutos at yung utos niya yun ang mabuti eh. Merong mga tao ayaw sumunod sa gusto ng Diyos. Kaya yun ang sabi ko sa iyo, mga walang misyon, walang mga patutunguhan sa buhay, para lang mga hayop na nakatakda lang mamatay. Wala silang, sabagay mabuti pa nga yung hayop yata, may misyon eh. Yung baboy pagka mataba na, kinakatay na eh. Yung kabayo man pag matanda at hindi na tumatakbo ng maayos, kinakatay, ginagawang tapa. Buti pa yun, may mission eh. Pero meron tao ni tapa, hindi mo kayang pakinabangan. Perwisyo sa iba. Pero kung maintindihan sana natin, ang talagang mission ng tao sa lupa ay gumawa ng mabuti. Yun ang ating tungkulin sa Diyos, yung paggawa ng kabutihan. Tayo'y mga manggagawa ng Diyos ng kanyang kabutihan. We are workers of God's righteousness. Yun ang sinasabi sa Biblia. Ayun naman pala ko. Maliwanag na. Alam mo, mali pala yung pagkakaintindi ko. Akala ko pala kung lahat tayo may mission, yung iba lang hindi nila nagagampanan. Hindi, ang mission talaga yung gumawa ng mabuti. Ayon sa Biblia, kung gagawa ka na hindi yan mission. Naku, ikaw ba gumagawa ka ng mission mo? Ay, syempre, ginagawa ko lahat. Yun nga, yung pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng legal advice at iba pa. Hi! Good morning! Hi, Tita Angel! Hello, good morning! Ako ating mga chef for today, si Chef Lou, tsaka si Chef Sid. Hi, Good Chef! morning. Good morning! Breakfast Pasok for kayo us. sa Sige, dito po bahay. tayo. Ano pong ihanda niyo for us, Chef? Me for Ano today, creamy tuyo pesto pasta. Ay, may pesto! Para sa'yo yan, Kikay. Naku, Kayo, Chef Sid. tamang-tama. Yummy! Okay. Sige. Mamaya, alamin natin paano gagawin yan, Kikay. Tulungan na lang natin sila maghanda Sige. ng mga ingredients. Ay, good morning sa inyo. Morning. Alam mo, ikaw, Bin, ha?
Napapansin ko, alam mo, tuwing umuulan, kundi ka late, absent ka. Oo nga. No? Mahirap kasi pag tag-ulan talaga, malamig ang panahon. Siya nagbabago temperatura ng tao. Kung nagbabago-bago ang temperatura ng paligid, pati yung temperatura ng tao, pati yung mood ng tao nagbabago-bago. Yun sana isusunod ko. Bit, ano ba yung mga mood mo? Paano yung malungkot? Paano yung masaya? Malungkot ba yan? Paano yung nagulat? Parang BTR. Paano yung nag-iisip? Yun. Yun, Ang mood, pabago-bago ang mood. Yung sabi ang mood daw parang weather. Yung sabi para daw mga babae, pabago-bago ng mood. Ano nga ba kasi yung mood? Bakit nagbabago-bago ang mood ng tao? Yun. Well, napansin ko rin itong last week na umuulan, na especially mga estudyante, pabago-bago mood na, sana may pasok, sana wala. Actually, ang mood ng tao is kaya nagbabago dahil hindi naka-focus, hindi naka-direct yung kung anong gagawin mo sa araw na yun. Kung ang araw mo ay naka-focus ka kung anong gagawin mo sa araw na to, kung hindi nangyari yun, ano yung mga alternatives na gagawin mo to make yourself productive for that day. Kahit hindi mo naka-focus ka, pag nagbago panahon, siyempre parang tatamaring ka. Yung nagbago ng panahon na yan. Minsan, natotoo lang, kahit di naman ako minsan, nagiging rason na lang natin para ihinto, para pigilan yung mga bagay lalo na pag may baha. Ayun, ibang usapan naman yun. Pag may baha, ano pag gagawin yung nasa isip mo, baha na. Talagang hindi Maglalawin na lang. Mag-mood mo, gano'n. Kunyari, ang mood mo, pumasok, maglakad, magbabago yun, magiging swimming na yun. Kasi paglabas mo, naku, baha. Hindi man baha sa inyo, yung lugar na pupuntahan mo, baha. Kaya yung sabi natin, to make yourself productive. Kung may alternatives ka na kapag hindi ko nagawa ito ngayong araw na to, anong pwede kong magawa? Tulad lang yan sa traffic. Ang bilis bago ng mood natin lahat pag traffic. Pero pag nasa isip natin, how can I be productive kahit ma-traffic ngayon, medyo gagaan ng konti. Example, karaniwan naman tayo na traffic pero pag ma-traffic at meron akong, ang telepono ko ano pa ang battery, doon ako nagte-text na hindi po, pag ako hindi nagmamaneho. Tama kayo dyan. Ang manibela, ang kamay ay dapat nasa manibela. Tama po yan, thank you. Bawal mag-text sa pagmamaneho. Pero pag ako hindi nagmamaneho naman, doon ako tumatawag, nakamusta ko yung aking mga friends, ang mga kamag-anak, doon ako nag-text kasi I try to make it a point na productive ako dahil magbabago talaga ang mood ko at mainis ako sa traffic. Yung katulad nga ni Omar Principe tsaka ni Richard Ubaldo. Bago ng mood ha. Kailangan naka-focus. Sabi ni Doc. Make it focus lagi. Focus lang. Kung meron tayong gagawin at hindi mangyayari dahil nagbago ang weather pattern, nagbago ang paligid, dapat meron tayong alternative to make ourselves productive. Ganun pala yun. Yes. Kunyari, paggising mo, malamig, umuulan. Ibahin mo na agad ang mood mo. Magkape. Tulog ka na. Tulog na lang. Masarap ang ating kape pag umuulan. Oo naman. Ito masarap ang kape. Ano, Porky? Ganun talaga. Pag ako, mood ko talaga, pumasok na maaga. Halan talaga. Pumasok na maaga? 3:30, nagising ako Naidip uli ako Ayun. Yun lang ang mood mo. Sabi ko nga. Ang mood natin ngayon is yung lulutuin nila, chef. Mag-good morning muna tayo kay Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, how's your weekend? Ay, nako. Masarap yung weekend namin, Kuya. Kasi maulan. Nasa bahay ka lang. Ay, nanood kami ng Dunkirk. Ay, talaga, maganda. Ano pinanood nyo? Dunkirk. Ano yun? It's a true story yun True story. Ano yun? True story, World War Dunkirk. II. World War II. Yung withdrawal ng English troops from France to Germany. UK. Talaga? Maganda? Ay, super. Baka naman credits pa lang yan, makakatulog na Ay, nako, Kuya. Ito yung mga tipong Kung mahilig pelikula. ka sa yung history, Yes. you'll understand Ito yung mga the movie. pelikula, Tita Angel, Naiyak na ako sa pipigilan ending. mo yung Napanood mo ba yun? Oh, nabitin Naiyak ako. ako sa ending. Pero maganda siya. Nabigyan ko Ganyan yung mga ganyan yung mga nanood ng pelikula. Pareho silang nanood, sila yung nagkukwentuhan. Hindi tayo kasama sa kwento. Di ba ganyan? Pareho sila nanood, sila yung nagkukwentuhan. History, oo. Galing ni Christopher Nolan. Alam ko yung history nun. Anyway. So, Pinanood ko 10 Commandments. Pwede rin,
Sige. Alam mo, sana i-remake yung 10 Commandments. Kunin nila ako. Ano ka, Pwede John? ka. Yung mga nakagat ng ulupong, gano'n. Naku, akala ko yung mga hayop na kasama. Hindi, sa 7 Deadly Sins. Grabe ka! Noah's Ark ka? Grabe ha! Noah's Ark? Pwede Yeah. ka? But anyway, Kuya Kong, ito yung gagawin namin ni Oo Tita nga, kasi Angel. habay natin yung mga chef na Quick meal? Yung ating quick meal today, Para masarap. makakain O, na nasa si Kong. Diego? Nandun nag-aasikaso ng mga bata. Ay, kumain ka! Hirap na ito. Tapang eh. Kumain ka! Ina na naman eh. Oh, yun. Binuli mo na naman si Hindi. Diego. Mapaglingkod talaga si Tito Diego. Nako, hindi lang sa kusina maaasahan. Sa totoong buhay pa. Talaga. Ito nga tong recipe na ito. Fake ba to? Yung recipe kasi na to galing sa kanya. Ah, talaga? Oo. Ano ba yan? Gagawa tayo ngayon ng breakfast I can see cup. bacon. Breakfast cup. I love bacon. Yung mga ingredients na Breakfast gagamitin natin, breakfast cup, breakfast in a cup. Oo, parang ganun. Ito yung ating mga ingredients, Tita Angel. Tinatawanan bread, tinatawanan kayo ng mga totoong chef po. Cooked bacon. Sabi ni Chef Sid, tsaka ano kayang kalokong pinaggagawa ng dalawa? Ay nako, masarap yan. Hindi lang mukhang masarap. Sige nga, oh. Oh, yan. Tulad na sinabi ko, kailangan natin ng May bread. sinabi ka ba? Oo, kasi ang gulo mo Okay, ko eh. bread, tapos? Sliced bread, egg, cooked bacon, cheese, at saka salt and pepper. Oo, diba kuya? Napakadali lang. Oo. Mga stock lang yan sa ref natin. Napakahiwaga ng inyong Oh, ano. di ba? Napaka-mysterious. Ganyan lang yung ingredients namin. Meron kami Pero masarap na masarap Namulot yan. ng bacon na pinagtira-tirahan. Oo, kanina may ginagamit sa chef. Sabi ko, akin na lang tong bacon. Tapos, kumuha ng ng slice ng bread. Iisa pa. Namin Actually, pagka yung sa ganyan, kinain ko. ulila yan eh. Diba dapat lagi yan may partner? Di pa man, divorce na agad. Oh, Tita sige Angel, na. tara, nagugutom ako. Ikaw na kasi gumawa. Sige na nga, sa ngalan ni Tito Diego, ito yung paggawa ng ating breakfast cup. Unang-una yung ating sliced bread. Ayan, ilagay lang ihulma ng bilog. Tapos susunod ilagay na yan sa ating cup kasama ng ating cooked na bacon. Dapat cook na yan. Tapos ilagay yung ating itlog sa gitna. Ayan, you put it over there. At ang susunod naman na gagawin natin, Tita Angel, maglalagay tayo ng salt and pepper. And pepper para mas malasa. Tapos yung ating onion chives. And ang susunod naman ito, favorite ko to, tong cheese. Kahit anong cheese. Pero cheddar yung ating ginamit. Ibibake mo lamang yan ng ilang minuto. Tapos, ayan na ang ating breakfast cup. Oh, tara. Oo, diba? O kuya, parang hotel ang Nabilib ka pa kay presentation. Kikay. O, diba? Actually, iba pwede, they can put mozzarella. no? Yes! Mozzarella. Nakuha sa ano? Sa presentation. Presentation, O, diba? Diba maganda, chef? Pang hotel-hotel lang ang peg. O, diba? Chef, gusto nyo bang tikman? Sige nga, lagay lang kayo. Sige nga, para malaman namin kung ano-ano. Sabi ni Chef, oh. Sabi gusto mo tigman, sabi niya. Ayan, sino sa inyo who wants to Gusto do the tumili. honor? Kasi usually, lagi ako yung tumitikim. Para ang bias naman sabihin ko lagi masama. Sige, try natin. Ayan, si chef muna. Ayan. Mukha namang edible Gusto eh. nyo makakabalik dito. Napasigaw si Chef. Sabi ni Chef. Diba? Para mapakinabangan Sabi nila. na, be kind kasi kung gusto nyo pang bumalik dito. Hindi ko na kayo pabubuksan ng pinto. Ilala ko yan. Ayan na. Ayun na sila. Nako, ayan na. Magkakaalaman tayo. Bakit tumatawa si chef? Sabi ni Chef Sid, oh. Ano to? On a scale of 1 to 10, gaano kasaya? Ayan ha, mga chef na. Nine? Give it a 9. Wow! Ikaw, chef. 9.5. Bakit 9.5 at 9? Maganda yung presentation. Oo eh. Nadala kayo sa presentation. Tsaka nalasaan yung ketchup sa side. Parang ano, sabi ni Chef, Itsura ni chef. 9.5. Napilitan. Parang yan yung tinatawag na ang kanyang ngiti ay hindi sumasama sa kanyang mga mata. But anyway, thank you mga chef. Thank you. Maganda. Sige, maganda. Maganda, hindi masarap eh. Buti na lang talaga Maganda. may itim tayo. Ay, siya. O yan, of food naglupasay pa na yung ano. Oo nga, speaking of food. Food pa rin, food. Ako lagi ako nagpapadeliver niya. May nagde-deliver sa akin yun eh. Oo. Nasaan niyo na ba yun? Healthy food on delivery. Ba't ka nagpapadeliver? Wala, they gave Di me. ba yan yung mga ano, yung mga Hindi, calories? binabantay mo yung calories. Actually, yeah, sila. Sila Eh, ikaw, nagbabantay. bali, wala naman na. Oo Kulang nga sa bitin yun kasi eh. sa akin yun eh. Hindi mo na kailangan yun. Tiyang kabayo ka naman. Kulang na Bitin. Pero kulang. usually, it's Ganda nga very nito si effective for Angel others. eh, no? Pero mo, kain ng kain yan. Oo, Hindi nakakaingit. tumataba.
Nakakaingit. Lakas ng metabolism nito. Isang platong kanin Ano yan. sikreto mo? Ha? Consumption. Kanino? Kay Diego? Hindi, kayo naman. Consumption, Talagang yung Wala meron na talaga. simula. Kasi yung lahi namin mapapayat lang. Buti ka pa. Ako kahit mag-diet Ay, ako, nako. wala talaga. Oh. Pero anyway, bakit na-bring up mo ba yan? Dahil ba pinag-uusapan ko kanina? Oo. Kasi nga pala si Rina, kuya, wala ngayon, may sakit. Na paano? Humingi siya sa akin ng favor. Kikay, baka pwede magpa-deliver ka na lang ng food. Kasi di ba sa umaga lang tayo may mga chef. Eh dahil, alam mo naman, kapag buntis ka, meron ka ng karapatan maging picky. Kaya ito meron akong mga nahanap dito na mga pwedeng magamit no sa mga pagpapadeliver ng mga healthy na food. Oo, marami ngayon. Uso yan. My name is Liza Fielder and also known as Chef Fitness. I was quite big. So I myself had a major transformation in, going to healthy living. So basically, medyo mataba ako, and then I decided to enter the fitness industry. I studied as well in American Council and Exercise. And then from then on, I've started transforming myself to becoming completely fit. In 2014, I started the Chef Fitness. Yun yung time na sumali na ako ng first bodybuilding competition ko. Yun, nanalo naman ako, and then unti-unti dumami na yung followers na tinitignan yung transformation ko, yung mga healthy food na pinopost ko sa social media. Hi, my name is Michelle Busiger, and I'm a work in progress. You can't cook and count calories at the same time because syempre when you want to eat really masarap. And what makes it masarap? It makes it the butter, everything else that's fatty. But without exercising, on the first week, I lost 7.8 pounds. Everything is portioned out for you. It's convenient. Calories are counted and all the nutritious stuff is in it. Ang majority, they want to lose weight. So dahil kasi nakita nga nila na si Chef Fitness mismo ang parang produkto ng mismong product niya o ng services niya, tiwala sila na matutulungan sila ni Chef Fitness. O, diba? Nabighani ba kayo doon? Kung si chef pala dati Nabighani mataba. Tapos pumayat siya dahil sa Di pag-ano marami niya. akong kilala na ganyan, na nag-lose ng weight. Dahil sa after mga nila calorie controlled Oo. na meal. Kasi kinakount nila yung intake ng calories nila per day. Tapos at the end of the week, may difference naman talaga. It's just that, ako sa akin, bitin talaga eh. Kikita nga yung kwan sa'yo dahil kung 1-2, tatlong 1-2 nga na. Isang sitting lang talaga yung yung isang buong araw. Hindi, kasi ang 1-2, 1,200 kung makakapili calories. ka naman ng pagkain mo, kahit yung 1-2 mo talaga ma-spread mo yan sa one day. Yes. Kaya lang, pagka hindi nga tama yung kagaya halimbawa, ang choice mo, isang donut, 420 na yan. Talon na kagad Depende yan. kung may feelings pa. Pag may Yes. feelings yan, mga around 480. 80. Kaso hindi rin isang kuya donut lang nakakabusog yun. ang donut. Oo, nga, hindi nakabusog yan. Butas tapos sa akin. inom ka Butas pa pa. ng soda. Nasa 150, 180 calories yun. Kaya talagang kung hindi tama yung pili mo ng Tatalon bigla. kakainin mo, hindi ka mabubusog dun sa 1,200, mag-overeat ka. Overeat. So tendency mo is talagang Double pa yung weight. Nag-double eh. Magbe-binge ka. Ito, no? parating overeat nga eh. Si Angela eh. Hindi, may May mga swerte. taong swerte sa maganda pa yung metabolism. Tsaka bata pa siya. Pagka medyo nag-age ka, magbabagal na yung metabolism. Malapit na mag-40 yan. Oh, excuse me? Ano pa lang yan? 31. Wow! Ay, ito na! Ito na ata yung 35. kinex ko kanina. 31 ka na, di ba? Ay, nako. 4 years ago. Kung dahil dyan, pagtatrabahuhin kita. Meron kasi nag-text sa akin eh. Hi! Morning! Hi, Pro! Si Doc. Si Pro. Good morning! Hi, morning, Prof. How are you? Come in.
Kuya, kung magpapaalam mo talaga na ba? ako. Kailangan ko pa pala magligpit ng mga damit ko sa taas. Nakahalandusay sa kama ko, ha? Mamaya babalik ako, don't worry. I'll be back, bye-bye. Kasi, bro, parang bumata si Jason eh. pero mas gwapo ka kay Jason. Ayos yun, kuya. Ayos yun. Di ba? Nagulat ako sa isa. Oy! Kapatid ka ba? Napakaibig na bigla eh. Pero Neko nga, meron ako kasing, may nag-text kasi sa akin, nagtatanong siya ng legal advice. Si Myla C. Yes. ng Marikina City. May karapatan pa rin hubang humingi ako ng sustento sa ama ng anak ko kahit may bago na akong asawa? Meron. Under our family code, maski may bago kang asawa, as long as maski hindi acknowledge ng tatay, ma-prove lang na may filiation sa tatay, may karapatan kang... Pero paano yung prinsipyo kong na he who comes to court must come to court with clean hands? Halimbawa, hindi ka naman legally separated or hindi ka naman annulled rather. Kasi kung kahit na legally separated ka, di ba, hindi ka pwede mag-asawa. Yes. Kung hindi naman na dissolve yung first marriage mo. Pwede ka pa rin bang humingi ng sustento doon kung may kinakasama kang iba? Kung balikan ka at idemanda ka ng adultery kasi hindi pa dissolve yung marriage mo. Well, it does not... Otra cosa yun. The child is not supposed to be a Part of it. victim. So, entitled pa rin siya to support. But ang gagawin ng korte, i-determine kung ano yung sapat. Depende sa kakayanan ng tatay. Yung original father, kung kaya niya magbigay ng support. No? And usually yan, dapat all the way up to makatapos ng pag-aaral yung bata. So kahit na halimbawa may bago kang asawa, na yung asawa mong bago ay capable na gumastos para doon sa anak mo. Tapos, dahil hindi niya naman anak yun. Oo, titignan rin yung kapasidad of the father to provide for his new family and that of the old. So, kailangan ang korte So, kung halimbawa may new family na yung lalaki, tapos, syempre, meron din siyang anak doon sa bago niyang pamilya. Yes. Sino ang priority doon? Ang lalabas niyan, ang pagtingin dyan, the court will look at the situation of the first child, di ba? Kasi parehong legitimate yung lalabas, di ba? Oo. Parehong... Legitimate. Kasi halimbawa, first marriage yung isa, na-dissolve yung nasa kanya. So, legitimate that time na pinanganak yung bata. Ito naman ngayon, nasa bagong family niya, legitimate din dahil bagong asawa niya na kung dumaan sila sa annulment. Yes. Ang klaro lang sa ating wills and succession sa civil code is with regard to inheritance. No? With regard to support, dapat halos pareho yan. Kasi with regard to inheritance, may pagkakaiba yung legitimate at illegitimate. Yes. Pero sila, pareho naman silang legitimate. Yes. So, ang inheritance pa rin nila, pareho pa rin, diba? Now, with regard doon sa support, since the other one is living with the mother and with the new family and with the new provider for the family, while he lives with a new family together with the same, with the legitimate children naman dun sa new family. So, ang pagbibigay ng priority, paano? Halos equal yan. Kaya nga importante kasi alam mo, sasabihin nung ako, I have to provide with my children dito sa new family ko. Sila dapat kong i-priority dahil ikaw naman, meron ka naman din pamilya mo. Hindi, kaya nga importante ang court na magdidesisyon yan. Hindi pwedeng idaan sa, pwedeng idaan sa pag-uusap yan kung magkakaroon ng kasunduan, well and good. Out of court settlement. Out of court. Pero kung hindi, ang court magde-decide kasi kailangan pagbalansehin yung dalawang pamilya based on yung kakayahan capacity of the father to hindi support. Yung nanay. Yes. Pero it's a different story kung halimbawa yung new partner mo will legally adopt the child. It doesn't matter. Kailangan, yun, dagdag na yun, di ba? Pero kung na-adopt na niya, kailangan pa rin ba niya humingi, okay pa rin na humingi ng tulong from the biological father? Kahit na-adopted na yung, sinasabi ni Angel, kahit adopted na yung bata, ng bagong tatay, pwede ka pa rin humingi ng support dun sa talagang biological father. Pwede pa rin. Tsaka kasi may consent din naman
ng biological father yon dapat pag inadapt, di ba? And usually yung adoption naman, kung pumapayag, tinitignan rin dyan yung inheritance from the new father So pag adopted ka, considered legitimate ka ng father. So the same share pa rin ang makukuha mo. Maganda po yung wisdom ng batas, na the child should not be a victim of the circumstances. Yun yung nakikita ko sa usapan natin ngayon. Dapat naman talaga kasi wala namang kasalanan yung bata. Diba? Kaya lang, that's the problem with regard to being illegitimate. Kasi if you are illegitimate, let's say you were born out of wedlock and then merong legitimate na family yung ang illegitimate will only get half of that the inheritance of the legitimate child. Diba? So hindi, kaya lang one way or the other, pa rin siya, nagsuffer pa rin siya nun dahil although hindi niya naman kasalanan, but still, dahil out of wedlock yung pagkakapanganak sa kanya. Ganon ang nangyayari. Ang dami dyan. Alam mo, one of the most interesting subjects sa Wills law and succession. is the rules on succession. Kasi ang daming bilangan yan Tsaka ang gulo. Ang gulo. Diba, no? Ang daming away sa ganyan. And yan ang nakikita usually ang nagkakaawayan sa pamilya pag pinag-uusapan pagdating sa natin. Mana. Totoo. Mana. Diyan na nag-aaway dahil maraming mga naghahabol kung minsan. Habulin yung ganito, habulin yung ganon. Tapos later on, yung pamilya na kawawa. Alam mo, kagaya nun, Kong, meron ako alam, asawa naman, pinakasalan niya yung isang lalaki. After niya na pinakasalan, in-ejection, namatay yung lalaki kasi mas matanda sa kanya. In-ejection ng family. Dahil ayaw dun sa mas bata. Parang feeling nila gold digger or something. Ngayon, ginawa, in-eject nila. Talagang hindi na nakapasok, hindi nakuha yung gamit, hindi naman siya makapagkaso. Kasi wala naman pera yung babae. Wala na iwan sa kanya wala natira sa kanya Kinuha lahat ng family nung lalaki na namatay. Kaya ingat din sa mga ganyan. Lalo na pagka alam mo na... Yan ang mga gusto ng mga abogado. Kaya may mga prenuptial agreements na ngayon yung iba. Diba? Yung mga prenuptial na yan. Sige, sasabihin ko na lang kay Myla kung yung advice mo sa kanya na pwede pa siyang humingi ng sustento sa daddy ng kanyang anak. Yes. Tsaka dapat naman yung mga tatay naman na ganun. Hindi na kailangan humingi, di ba? Anak-anak, sarap uyuntog sa... anak ka, wala. Irresponsable ka. Right on point. Admit the responsibility. Mahirap talaga sa mga ganyan. La 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 la. Sabi sa'yo. Wow naman! Welcome! Hi! Kuya! Kaya naman nakagwapo na nagbukas ng pinto. Ang pala! Hi, good morning, Doc Je. Hi, Doc! Good morning! Good morning! Sakto naman to si Doc Sara sa pagpunta. Bakit? Kasi may tatanong ako sa'yo. Ganyan ka ba? Itatanong mo? Kasi daw may buni daw siya sa singit. Excuse me, wala. Natatanong ko na kung ano-ano yung mga, kasi di ba nag-uulan ngayon, tapos ang daming mga baha sa different parts of the metro. Yung nga, Buni. Ano yun? Ano yung mga... Ayaw nyo ng buni kasi mga sosyal kayo. Ano lang? Ano fungal yan? infection. Fungal infection. Ayan, fungal infection. Sa amin, buni yan. Dalawang klase yan. Buning baligtad, buning ano. May buning baligtad. Di ba, Doc? Kasi kuya, may di ba? Kaya nila siguro sinasabing buning baliktad. Generally, no, pag fungal infection of the skin, ang itsura kasi niyan, yung rashes nasa gilid. Tapos nakaangat. And then the normal skin nasa gitna. So nagmumuka, kaya may ganun siyang illusion. Kaya tinawag na buning baligtad. Those, alam mo naman sa nomenclature sa mga probinsya, kanya-kanyang description, nagkakameron sila ng sarili nilang kumbaga ina-identify nila yung ibang mga sakit. So iba-ibang korte pala ng buni? Generally po parang sing-sing yan ring infection. Pag sa katawan mo nakita, di ba, you call that tinea or tinea corporis kasi corpus is meaning body. Yung kaninang tinatanong niya na hindi naman siya kasi ang ganda-ganda, di ba? Tinea cruris yun. Hindi halata. Hindi halata. Hindi halata na may buni sa Pero nakatago sa kilikili kilikili ko Pero usually, yung sa
Tagalog naman, yung jock itch, di ba? In English pala, had-had. Yun yung dun sa may mga genital Namumulang balat area. sa singit. Si Jack may hadhad. Namumulang balat sa singit. Garter area. So usually, ang presentation, no, yung una mong natanong, kasi tama di ba parang ngayon, tagulan, do mas common siya talaga kapag pagka summer kasi di ba pawisin. Alam mo ang Di ba fungi. pagka tag-ulan, Dok, ang uso, alipunga? Sa paa naman yun. That's another form Kasi of yung mga lumulosong sa baha. Tapos yung mga sapatos hindi napapatuyo ng maigi. Oo. Ang fungi po, gusto nilang namamahay sa mga mamasamasang area. Moist area. Oo, yun. So that's why, kaya nga it's advisable, lalo na yung mga bata, di ba? Kalimitan, ang school shoes nila, isang pair lang. Sana kumuha kahit dalawa, lalo na pagkatag-ulan, yung mga bata naglalakad papunta sa eskwelahan. O yun. So, usually dapat yan sa halinghina ng ang sapatos. Yun. And then, of course, makakatulong din kasi dyan na yung ibabanlaw mo would be maligamgam and merong asin. Kasi takot ang fungi sa asin. Halophobic yan. Dapat pala magbabad ka sa dagat. Yun, kaya diba sasabihin nila, nako, Seawater. dapat pag pumunta ka sa dagat, bakit natutuyo? Kasi basically, hindi po namamatay ang fungi sa dagat, sa tubig alat. Hindi lang nagiging conducive sa kanila yung environment para sa pag-multiply nila o panganganak. Pero di ba yung pagka-fungi na ganyan, yung mga buni-buni, pabalik-balik yan? Yes, kasi kuya, ang akala ng iba, pag nawala na yung pamumula, dito kita natin sa balat, akala nila magaling na. But totoo yung nakikita natin sa mga commercials, meron niyang ugat, may root, no? So, kapag nakita natin na clear na, so, syempre titingnan mo kalimitan kasi 1 to 2 weeks nagda-dry up. Pero usually, it takes at least a month before mo siya totally ma-eradicate. Tama, kuya. So, dapat tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy pa rin po yung pahid. mo. Yes. Nakakawa ba yun sa different parts of the skin? Yes, nakakahawa siya. Though may isa kasi, di ba ang fungi kasi very broad, no? Yung buni, nakakahawa yan. Pati yung sa jock itch or yung hadhad, nakakahawa din yan. Nakakahawa din yun. Yes. So, halimbawa, yung mga gumamit ng tuwalya na mayroong buni, tapos ginamit mo, magkakabuni ka din. Kaya nga, kahit sa bahay, it's advisable, meron sariling towel si Ining, meron yung kanyang, so kanya-kanya, kahit mag-asawa, dapat may sarili nilang yung towels nila. Dapat yung mga lalaki hindi nangihiram ng panty sa asawa niya. Panty talaga, kuya. Oy, pero dapat kakaiba. May ganun di ba? Gusto ng lalaki, panty naghihiraman. Oy, pa-shot mo yung brief ko. Yung mga ganun. Ayun, tapos yung kanina tinanong mo, sabi mo, Doktora, nakakaano ba yan? Tawag nito, nakakahawa ba lahat ng fungi? Meron kasi isang group, yung yeast infections. Yung nakikita natin, di ba, yung mga diaper rash, namumuti, di ba, ganyan. So, yun, hindi naman nakakahawa yun. Diaper rash po. Candidiasis, no? Ano yung yeast? Yeast infection. Yeast infection. Opo. Or Tagalog, di ba, amag? Yun po, yun. So, yun ang Yung tipong, halimbawa, kinamot mo dito sa area na to, tapos pinangkamot mo, kinamot mo dito, mahahawa din yung... Tama. Kasi basically, yung kamutan mo doon, di ba, usually flaky, sumasama. Tama, kuya. Tapos pag nailipat mo naman sa kabila na normal yung skin, nai-inoculate mo yung fungal cells doon sa panibago. Yes. Lalo na kung kunyari, nung nag-scratch ka, medyo matindi, nagkaroon ka ng opening na hindi naman natin nakikita. Mga puro mga topical ba ang gamot dyan, Doc? O meron ding mga pwedeng iniinom? Okay. Usually, kaya naman po ng topical, kuya, no? As much as possible, yung mga dermatologists, ang binibigyan nila topical lang. Kasi yung mga oral antifungal, ang tinatamaan kalimitan liver. Okay? However, there are conditions po ng mga pasyente. Ang fungi kasi generally dapat hindi talaga nakukuha natin. Pero pag bumaba po ang immune system, okay? Nagkakameron ka. Like, kunyari, yung mga asthmatic patients na prolonged naka-steroids po. Bumababa yung immunity nila. Yung iba yung mga may HIV. Okay? Lalo na kung kunyari AIDS na siya. Namamatay ba sa buni? Wala naman, kuya. However, kapag mababa ang immune system, yung meron sa balat, nagkakaroon din po kasi ng systemic fungal infections, pwedeng mamahay din sa lungs. Okay, pwede yun. So, pag may mga ganong predisposition yung pasyente, binibigyan na sila ng oral antifungal. And usually matagalan, kuya, yon 3 to 6 months. Hindi, wala ba dyan mga ini-ineksyon doon sa mga... Kasi alam ko yung mga ganyan makati, di ba? Yes. So kaya kumakalat kasi kakamutin niya, lilipat. Kakamutin, lilipat. Tama yun, kuya. So usually ang binibigay, hindi naman siya injectable na antifungal. Yung binibigay natin na antifungal would be para dun sa pamamaga ng balat, okay? And then para rin sa pangangati.
Kasi pagka po nangate, ang mangyayari, ililipat mo siya. So tama ka, kuya. Pero pag ano doon, sa mga ganun, lalagyan ng katialis. Katialis ba yun? Katialis ang tawag nila. May tawag sila katialis. Yung sa binibili sa mga drugstore din. Merong katialis, di ba? O dapat yan yung mga Caladril ba yun? Actually, kuya, best pa rin would be to see their dermatologist. Kasi baka mamaya unang-una misdiagnosed, akala mo fungal infection yung pala, iba pala. Pero pwede din yan na na-aggravate ng kinakain. Halimbawa yung, kasi sabi nung mga matatanda, pagka may mga buni daw, huwag kakain ng pakwan. Huwag kakain ng malansa, ng itlog. Tama, kuya. Kasi makati, no, malansa yung mga yan. So, talaga naka-hypoallergenic diet ang pasyente, usually at least 1 month. So, nakaka-aggravate yun. Nakaka-aggravate, pero hindi po siya ang cause. So, basically, ang mga dapat iwasan, any form of seafood, chicken, egg, pineapple, mango, watermelon. Saka mga milk. Yes, oo. So, yun. Kasi syempre, lalo kang mangangate. Watermelon. Yun. So, yun naman pala. Okay. Tapos, syempre, para maiwasan yung proper hygiene. Proper hygiene. And dapat we have to make sure. Di ba, Doc, yung problema sa ganyan, minsan, yung hindi nagpapatuyo, hindi nagtatawel. Yes, hindi nagpapadry masyado. Kasi iba sabi nila, mas maganda daw kasi nakaka-dry daw ng skin kapag nagpapatuyo ka ng towel. So, maganda daw air dry na lang. Hindi, dapat talaga nag-towel ka tapos i-air dry mo pa. Kasi minsan hindi naman, it won't suffice naman yung drying up na binibigay ng pagka-towel off, di ba? Air dry. So, okay. Saka syempre dapat laging mataas ang immune system natin, kuya. Kasi para kung ano man yung mga ma-encounter mo na mga mikrobyo, kayang-kaya mo siyang i-fight off. Sa skin, Doc, vitamin C and vitamin E, ang dapat na... Vitamin C, vitamin E, zinc, napaka-importante. Tsaka yung iba, huwag magpapatuyo. Yung iba kasi, naglaro. Yung mga bata, naglaro. Pagpawisan sila. Pag pinawisan, di minsan, pati mga singit-singit niyan, may mga pawis. Tapos matutuyuan sila ulit hindi sila nagpapalit kagad. So, nagkakaroon, possible yun na maging cause ng mga fungal infection, yes, tama, diba? Pwede rin. Kaya dapat pagka pinawisan mga anak nyo, pinawisan kayo na change, tapos kung pwede pwede nga mag-shower para malinis, patuyo. no? Ay, salamat, Doc Sara. Yeah, thanks also. Very informative na. Huwag ka magpapabuni, Doc. Sa wakas, nakatapos na rin ako ng labad. Sa wakas, nakapagtapos na ako ng laba. And now, it's time to fold my clothes. Ayan. Ayan. Baliktad ito. Ito yung tama. There we go. Ayan. Yung gitna. Palikod. Then, flip. Tapos, ayan na. At ayusin lang yun. Ayan na, tapos na. And ito naman para sa shawl. Ito itong shawl kong mahaba. Kalat ko ng ganyan. Tapos, ganun. Ayan, dapat magkatapat sila ng dulo. Tapos, ayan na. Another one. At isa pa. And ayan na ang aking shawl. Ayan, pwede na. Ayan. Ayan, dyan sa gitna. Tapos the back again. Ayan. At ayan na. Ayan, konting ayos na. And there we go. Ayan. Pwede, in fairness. Ayan na. There we go. It's time to put it in my cabinet. O, diba? Naku, Kong, may nabasa ako sa newspaper. May nabasa ako. Hindi, kasi yung sobrang ang dami ng basura. Kaya nagbabaha. Nagbabaha. Kasi di ba recently nag-uulan. Sobrang Nagbabaha, madaming basura. Ngayon, ano problema doon? Hindi, tatanong ko,
po kay Kong, kung meron bang parusa doon sa mga tao na hindi properly nagdi-dispose of ng basura nila? Well, meron under the Solid Waste Management Act, no? Yan ay pinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kung hindi ako nagkakamali, para ma-regulate yung pagtatapon ng basura dito sa ating bansa. Dahil, yun nga, tama ang sinabi mo, kung hindi natin bibigyan ng pansin ito, ito ay nagdudulot ng pagbaha dito sa Kasi ating according sa MMDA, yung sa interview nila, yung sa mga pumping stations daw nila, nagkakaroon na ng maraming bara yung mga plastic na nakabara doon ng mga basura, na tinatapon nga ng mga tao. Kaya hindi nila ma-regulate ng maayos yung waterway system yung mga natin. nakatira sa estero. Exactly. So, yun. Ang problema lang naman talaga sa mga batas natin, enforcement eh. So, meron naman batas. May penalty yan, no? Penalty is fines and imprisonment of 1 day to 15 days. Magkano yung penalty? Usually, 300 pesos ang umpisa. Pataas. Pataas. Depende. Kasi for other places, like yung subdivision namin, they enforce us to segregate our trash. Like yung kung biodegradable, non-biodegradable. Kasi otherwise, hindi kukunin ng truck namin yung basura namin kung sama-sama siya. So I was wondering kung ganun din ba yung nakalagay dun sa Management Act? Oo, ganun. As a matter of fact, ang requirement is segregation eh. And tama yung sinasabi mo, sa mga ibang mga barangay ang ginagawa, they don't collect. Nagbibigay na rin ng basura. Kung kunyari, green, ito ang recyclable. Ang red, hindi. No? So, tapos may araw pa kung kailan pipick upin ang segregated na basura. So, ito ay isang pamamaraan kung paano tayo nakakatulong sa environment. No? So, importante. May incentives rin yan na binibigay sa local government units. So ang klaro lang naman dito kailangan ng matibay na enforcement of law. Kasi yung iba, kahit na may ganyan nga, hindi naman nila ini-enforce, hindi rin sumusunod yung mga So ang barangay captain dapat ini-insist yan. Dahil kung hindi ini-enforce ng barangay captain yan, it cascades down all the way, di ba? Mayor, pababa. Tapos tayo naman, di ba, kung may mga basura tayo, hindi natin tatapon, di ba? Tago na lang natin, tapon natin pag may yan. Exactly. That's part of covered by the Solid Waste Management. Kung sabi natin kanina may fines and penalties, sino po yung talaga designated na nag-check para dito? Hindi, kailangan barangay can do that. Barangay enforcement, no? Mga police, no? They can enforce the law. Tapos hindi naman yan kailangan pumunta sa mataas na korte. Sa barangay level pwede nang small claims. Kasi nakakatutok, nakakakita. Kung sa solid management mo na din na yan, problema mo pa din yung mga nakatira sa mga estero, di ba? Basically estero. Ang problema mo dyan, hindi naman nila basta mapalis kung walang nililipatan. Kaya botante nila yan. Diba? Tsaka kung wala kang paglilipatan, hindi mo pwedeng palisin. Nakabang ano? So, importante yung LGU. Ang mismong nakatutok dyan. Kasi wala pang nasasampulan Kaya parang yung mga tao dead lang kasi parang hindi naman na-implement properly yung batas. And sa tingin ko, baka nga yung fine mababa It's too Kaya hindi low takot. Pero kung siguro ang feeling ko, parang kulang din tayo sa parang education or counseling of yung mga nasasakupan. Kasi hindi nila alam, hindi nila naiintindihan ano ba ibig sabihin ng recyclable, biodegradable. Hindi nila naiintindihan. Feeling ko, yun din yung dapat nilang i-emphasize diba? Trabaho ng barangay captain yan. Trabaho ng barangay captain. Kasi parang I remember also some barangays na pinupuntahan namin, meron din silang mga awareness campaign. It's just that, yun talaga kulang lang talaga sa implementation tulad sinasabi ni ko. Pero may mga areas din na hindi din nila alam pa paano mag-segregate. Dito natin nakikita na talaga napaka-importante ng trabaho, ng role ng barangay. Na itong mga problemang pinag-uusapan natin, kung ito ay natututukan ng barangay, hindi supposed to be ito problema. Yung basic unit ng barangay, yun yung kaimportansya. Kasi pwede rin sabihin ng barangay,
hindi ko pipikapin yung basura mo dahil hindi, di kawawa yung may-ari ng bahay, di ba? Susunod siya. Susunod siya. Ano gagawin ng kapitbahay na yun? Lilipat niya sa kapitbahay yung basura niya. Ay, alam naman ng kapitbahay kung ano yung basura niya, at ano hindi eh. Kaya pwedeng mahuli yan. Kanya yung problema pag hindi sila nagko-comply sa schedule ng pag-pick up ng basura di ba? Gabundok na nangyayari sa kalsada kasi nire-ready na yan, di ba, sa community. So, yan. At Yan least ang malinaw solid na waste sa atin yung management. Solid Waste Management Act 2000, di ba? So, dapat huwag kayong magtapon ng basura kung saan-saan. Oo. La 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 la. Hi, everybody! Hi, Okay, maayos na yung cabinet ko. Hi, kuya, maayos na yung cabinet ko. Hi, Karen. Cabinet. Mabuti naman at nag-ayos ka na. Oo nga. Uy, alam mo ba nung weekend, kasi itong si Chef Lou, nag-text siya sa akin, masyado daw siyang busy, tsaka ang lakas nung ulan, kaya hindi siya nakabili ng mga ingredients niya. Kaya ako na lang, malapit lang naman ako dun sa palengke. Kaya ito yung mga ingredients ba yung na mga kailangan niya ingredients para na sa kailangan? kanyang tuyo pasta. Ito, Tita Angel. Yung tuyo ngayon na 20 pesos per pack. Ito nilista ko. Tapos yung Thai basil naman is 80 pesos. Habang yung black olive daw na debote, 56 pesos. Naku, medyo mataas ang bilihin ngayon. Tapos ito pa, no, yung ating pine nuts naman, ako 30 pesos per pack. At ang ating garlic, ito mababa yung garlic, 10 piso po yan. Habang ito yung ating onion, pareho din yung garlic, Tita Angel. And of course naman, ang ating salt, 5 pesos lamang yan per pack. Habang ang ating pepper, mas mataas ang mga pepper ngayon, 10 pesos. Ito talaga sosyalin nito, yung ating parmesan cheese. Kasi bibihira mo lang mahanap yan sa palengke. Kaya ang presyo niya is 213 pesos. May parmesan cheese sa palengke. Per tumbler. Habang yung ating sun-dried tomatoes naman, ako, ito ang sarap nito. Naku, 35 pesos. Ano ka ba? Social sila sa San Juan, Meron silang parmesan doon. Tapos yung sun-dried, 35 pesos. Tapos yung ating spinach pasta, 73 pesos yan, 1/2, Tita Angel. At syempre, yung ating olive oil. Naku medyo mataas ang presyo ng olive oil. Pero mahal naman talaga to. 118 pesos yan per bote. O diba, akalain mo meron sila yan sa Agora Market dyan sa San Juan. Social pala yung Agora. Makapunta nga ano ka ba sa San Juan? Marami talagang social sa San Juan. Oo nga. Tara na tayo, mag-breakfast na tayo. Ay, sige. Gusto ko yun. Nagutom na nga ako. Madali lang daw dito. Ano yan, kuya? Nako! Ang bango na aamoy ko sa taas kanina. Si kuya. Pagka, What is the meaning of this? Bago ka kumain, sulat mo ang pangalan mo. Makakalimutan ba? Oo, makakalimutan ang pangalan. Naku, may ulam ako. Tsaka, Ano pa yan? Parang amoy kaldereta, kuya? Kaldereta. Ano yan, kuya? ha? Am I right? Is that kaldereta? Yan ang kaldereta ni Daniel. Kaldereta ni kuya. Mang Daniel. Oo. Hindi talaga papatalo si kuya. Kausapin nyo na si Chef. Hi, Chef! Hi, Chef! Uy, Chef, napili ko na yung mga ingredients sa sinabi mo nung weekend. Kompleto ka. Oo, kompleto, di ba? Meron sila sa San Juan ng mga ibang mga ingredients. Kaya, tara, gawin na natin yung tuyo pasta. Unahin mo muna si Chef Lou. Sige. Paano pa gawin yung ating tuyo pasta ni Chef Lou? Actually, sa una, syempre, from scratch yung pesto. So, binilender ko muna or food processor yung mga ingredients. Tapos, nag-saute ako using butter. Tapos, una yung onion. After ng onion, yung garlic. Inuuna ko yung onion kasi yung garlic may tendency na masunog. So, pag nasunog siya, may aftertaste, mapait, ganyan. Tapos? And then, yan. Sun-dried tomatoes after that. Saute lang natin. And then, yung hinimay na, tuyo. Yan. Hinimay ko na siya. Pinirito ko na siya kanina and then hinimay ko na siya bago isaute. After that, yung black olives. And then, yung heavy cream. Para mas creamy siya. Kung wala silang heavy cream, Chef, pwede bang milk? Or mas preferably yung mas prefer mo yung heavy cream? Heavy cream or kung wala, yung mga nabibili natin na nasa pack na all-purpose cream lang. Okay. So, pwede na yun. Tapos, ayan na, hinahalo mo lang to. Oo. And parmesan cheese pa. More parmesan para mas malasa. Siyempre, masarap talaga ang parmesan. Nakakalasa talaga. Marami sa San Juan yan. Hindi sila papatalo sa San Juan dyan. And then, ito And then yung pesto.
Ano pa yung, ano ba yan? Basil ba yan? Basil? Thai basil, pine nuts, olive oil, and garlic, and then salt and pepper to taste lang. Pwede rin bang alternative chef ang spinach kung wala silang basil? Actually, pwede naman, pero Pwede. hindi siya yung, kasi iba yung aroma ng iba basil. talaga yung basil. Iba yung aroma ng basil. Pang pesto talaga, tapos hinahalo And then kung mo wala lang. kang pine nuts, kasi medyo mahal yung pine nuts, pwede kang gumamit ng cashew nut. Ayan na, ang napakasarap na tuyo pesto pasta ni Chef Lou. O, diba? Ang saya-saya. Tapos meron ka pang mga sliced bread on the sides. Yes. Tapos ano pa yung ibang ginawa mo for us today, Chef? Banana and walnut cakes. Tapos meron akong ginawang vanilla cupcake with buttercream flowers. And then cake. Para sa'yo yung cake na yan. Cake Edible talaga yan? Akala ko display lang. Yeah. Yummy. Ang ganda. Edible din yung flour na yan. Ang Sugar flour. ganda. Naku, lahat yung kakainin ko yan, I'm sure. Thank you, Chef Lou. O, ayan, Tita Angel. Si ano naman? Si Chef naman. Next! Hindi ka chef. Si Chef Sid naman. Hi, Chef Sid. Hello. Ano naman yung hinanda mo for us? This is a chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Wow! Sige. Ano ba yung ingredients ng chef? Parang ikaw may chicken yan. Sure, of course. First, we have to make the masala sauce. Aha. So, ingredients ng masala sauce is curry, coriander, spices ng Indian, then garam masala. So, Mediterranean yung cuisine. Tapos, ano yung next? Ano pa yung ingredients natin? So, we have chicken breast, cut into cubes or slice, onion, garlic, spices, yogurt, ginger, tomato, and coriander. Yun. And then, paano ba ito ginagawa? Nakaka-excite naman malaman. So, first is hot pan, then ibabrown mo yung onion. Anong oil yung ginamit natin, Chef? Ordinary oil. Vegetable oil. Baby oil. Baby oil. And then, brown mo lang we put our onion. Yeah, then onion. Tapos yung chicken. Chicken. Pre-cook na yan, Pre-cook na siya kasi marinated siya sa masala. Okay. Then put the tomato. And then salt and pepper. And then the masala sauce. Yun. Tapos halu-haluin lang natin. Okay. Smear it. Then niluto put some coriander on the top to taste. And butter. Tapos yung butter. Yung butter mo ba salted pa or hindi na? Depends kung depende sa pero lasa. mas maganda unsalted. Unsalted, siya. para mas matansya yung lasa. And then, ano yung nilalagay natin na The chef? last is the yogurt. Yogurt? Yeah. Wow, interesting. Okay. Tapos halo-halo lang. Halo lang siya. Okay. Taste. Tapos, ayan na! Chicken tikka masala by Chef Sidrel Padilla. Tanong ako, na-curious lang ako, kasi parang, Tita Angel, parang foreign itong tikka masala. Ano ba yan? Is this an Indian dish? Not listening. Yes. Indian Sinabi ba? namin kanina. Naku, busy akong kumakain dito. Indian pala yan. Aside from your chicken tikka masala, Chef, ano-ano pa yung mga dinala mo for us? Meron tayong leche flan. Ginawa mo yan, Chef? Yeah, Leche flan. Leche flan. And beef stew. Wow! Beef stew. Wow, ang dami sarap. nating food. Oh, yummy. I'm so excited. Tapos, meron pa tayong isang chef. Nasaan na? Umalis. Chef! Wala si Mang Daniel, lumabas si Mang Daniel. Chef Kuya! Chef May Kuya! binibigay ata sa kanto. Pero Chef Sid, saan ba nila kayo pwedeng makontak just in case gusto nila magpaluto sa inyo? You can contact me in 0915-0025008 or you can email me at pcdreal@gmail.com. Yun! You can get in touch with me by Ikaw naman, Chef! texting. Chef Kuya, ano naman hinanda mo for us? Yan ang nilamog na. Ano yan? Ba? Tikman mo. At magbabago ang buhay mo. Oo. Ito naman, Tita Angel, paano ka ba makokontakt Chef Lou? Ano ba yung FB mo? Teka-add kita. Sige. Actually, like nyo lang, Baker's Gallery sa Facebook. So, kung may mga kailangan kayo sa baking supplies or anything, we have a Mga store. recipes. Yeah, mga recipe. And we have also, we conduct classes also, mga workshop. Kung gusto nyo matuto mag-decorate at mag-bake ng cake. Pwede mag-aral dyan, Kikay. Tingnan natin kung ano. Di ba, ikaw frustrated baker ka? Dito na tayo kay Chef Lou. Oo, tingnan natin kung matututo tayo. Pero kung sa Chef Sid, also gusto ko din malaman yung kanyang Facebook tsaka Instagram accounts. Instagram ko is Chucks. Then ang Facebook ko is Sid Paus. Sidreal Paus. Ayan. Thank you. Si Chef Kuya. Ayan, Ito na, ginalingan na. Text lang kayo sa akin. Kung kailangan nyo magpa-deliver. Diyan lang ako sa karinderya ni Kuya.
yan. Yan ang ituro mo, kainin ko. Di ba merong gano'ng restaurant? Turo mo, luto ko. Sa amin, turo mo, kakainin ko. Pero ano nga yan? Ayan ang tinatawag na espesyal na kaldereta. Wow! Kalderetang ano yan, kuya? Yan ang kalderetang maong. Yummy! Nakamaong nagluto. Yan ang kaldereta na hindi kagaya ng kaldereta ni Chef. Kasi yung kaldereta ni Chef, kaldereta ng Chef yan eh. Oh, social. Oo, eto, kaldereta to ng gusto lang kumain ng kaldereta. Di ba? Pero mukhang masarap, kuya, ha? May kaibahan yan dito. Kasi yun talagang authentic na luto ng chef, di ba? Eto, authentic to na luto ng nakamaong. Kumakain. Yung gusto. Hindi kasi merong kang ano, di ba chef, no? Pagka alam mo naman yung basic lang, so pwede ka mag-divert dun sa ano talaga yung ano, di ba? Depende sa kung anong minsan yung gusto mong lasa. Kasi meron kayo nahanap minsan eh. Kaya ako pagka nagkakaldereta, nilalagyan ko ng kakanggata. Inaano ko sa kakanggata ng... Kasi basic hindi naman, di ba? Yes. Wala naman sila. Alam mo lang ko. Walang kakanggata sa basic. Marunong ka ba magluto? Bakit ka nakikialam? Nakita ko lang kayo, so ayun. Yun, ganun. Sige, tikman na natin yung mga dito ni Rocky kaya. Pwede na ba kumain? Thank you, mga chef, ha? Oh my God. I'm so hungry. Laman. Ayun. Sarap ng kaldereta mo, kuya. Oo, yan. So, pwede nang ano yan. Pwede nang pang turo-turo. Turo mo, kain ko. Kain na, Dok. Yes. Pag ganyan, tingnan mo yung kay Angela. Ganyan lang yung ulam. Buong plato kanin. Grabe siya! Ang judgmental mo! Ano na, eto kung magkanin, ano? Wala nga kanin eh. Pangalan nun, isang wataw. Walang kanin. Wala, meron, may kanin dyan. Meron na? Saan? Here. May kanin. Ang sarap naman kumain. Hindi ka kakain, kuya? Diet pa rin ba kayo, kuya, nila nila Sir J? No, I'm controlling my, bibilang ako ng calorie. Ilang months na ba yung yung fitness? 1 month mahigit pa lang, pero I've lost 18 pounds already. Wow! Wow, 18 pounds. 18, akala ko 80 pounds. 18 lang naman. Goal ko rin yan. 18 pounds lang. Saan ka na? 160? Hindi, ano pa ako, nasa 170 pa ako. Kailangan ako ng kaldereta. Kailangan ko pa. 168. So, ang kailangan ko pang tanggalin, kasi nagwa 168, 170 ako, depende pagka medyo nag-ano ng konti, nag-load up. So, 168 ako ngayon. Ang goal ko, at least mga 154, 156. But I think it will take time para ma-154 ko eh. Maka 160 lang ako, masaya na ako. So, I still have to shave off 8 pounds. Ako nasa 163, 165. Habulin ko yung mga ako nasaan? 100. Well, ako! May 100 ka ba? 99, 100. Ganun, naglalaro. Ako Hindi nga. Hindi, totoo. 99 to 100. Naglalaro. Depende. Yung weight ko ngayon. Si Kikay. Ay, naku, kuya, hindi ko na inaalam yan. Basta alam ko, I am full of love. So, parang parang yung kakilala ko. Tinanong ko kung may high blood ba siya. Ano Sabi daw, niya, kuya? wala daw siyang high blood. Kasi hindi pala siya nagba-blood pressure. Pero so far Basta sabi niya lang. Basta sabi healthy pa niya naman lang. daw ako. Kailangan ko lang daw talaga maging active. Exercise. Oo, habang bata daw Pero, sabi kasi ng merong ganun eh. You can be sabihin natin na thin and yet undernourished. Pwede ka naman na fat and yet healthy, pero hindi pa rin pwede kasing hindi ka mag-shave eh Actually, kuya, parang minsan ang maganda lang pag medyo malaki ka, tapos pagka mas meron ka mga senyales, mas ikaw yung nagpapa-blood workups eh. Mas mahirap pag sobrang payat, tapos feeling mo, akala nila, payat ako. pero may payat na ang taas ng blood pressure. At saka hindi po, mataas din ang mga cholesterol. Minsan mataas ang sugar, diba? Kaya pumapayat. Minsan talaga, ang timbang doesn't indicate how healthy you are or not.
Bigyan ako ng dahilan niya. No, but somehow ang timbang somehow kahit hindi ka magtimbang, it shows how heavy you are. Well, I'm not denying it. Hindi yan fake. I ain't denying it. Hindi yan fake news. Hindi yan fake news. Hindi yan fake news. Speaking of ano, fake news, kuya. bakit? Na-fake news ba kayo? Hindi naman. Pero di ba usually nakikita mo yung mga fake news sa social media? Ang dami-dami. Fake news, like last week, may pasok bang wala? May pasok bang wala? So, ito namang yung mga estudyante, naglalabas sa social media nila na Gumagawa na, ayaw nila pumasok, nagdeklara ng sarili nila. Ano? So, fake news. Karaniwan, pag sabi natin fake news, yung social media, yung una talagang pinagkukunan natin ng balita Kasi sa social media, like Facebook, Instagram, at kung ano-ano man, Twitter, mabilis tayo kasing maniwala. Somehow, killing tayo kagad sa maniwala kasi yung mga nagpo-post doon, yung mga friends natin. Ibig sabihin, somehow meron tayong puso. Parang confidence na akala mo dahil, kasi yun naman kaibigan mo, hindi niya naman alam na inirepost niya lang, hindi naman pala talaga totoo. Kasi gusto lang niya na, ay, ito, magandang balita to, na kagad, para malaman ng mga friends. So, doon doon nagkakagulo minsan na bakit daw ang social media puro fake news. Pero actually, hindi naman. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ang problema lang kasi, wala yung klase ng responsibility ng isang journalist doon sa, I'm speaking of the journalist na talagang responsible journalist. Kasi if you are a responsible journalist, you have the obligation to check, double-check, triple-check your information. And even yung sources, kung gaano ba ka-reliable, before you actually deliver the news. And you come up with investigation, research, and tinitignan mo din yung iba-ibang anggulo bago mo ilabas. Ang problem with the social media, sa napapansin ko, hindi nagve-verify yung mga tao. Walang verification. Wala. But the problem is they share. Without even actually investigating. Ito ba, ano ba to? Saan ba nanggaling talaga to? Ano ba to? Kagaya nun, di ba may mga balita lumabas tungkol dun sa hindi mo na raw kailangan ng, naglabas daw ang Amerika, na hindi kailangan ng visa. Hindi na kailangan ng visa ng Pilipinas, etc. So a lot of people are, especially yung mga matagal nag-aabot, uy talaga, nakita nila. Tapos bigla nag-share. And then after posting, after sharing it, at saka pa lang sila, totoo ba yun? Totoo ba yun? Bakit pinost mo na? O bakit i-share mo na? Hindi mo naman muna verify kung totoo o hindi. Alam mo, kuya, kung minsan very innovative rin yung mga gumagawa ng fake news Ang kinukuha nila, kunyari, for example, legitimate na ABC News, no? So, ang ginagawa, ABC, they will not continue the whole URL, no? Akala ng tao, pag tingin ng ABC, akala nila legit. Oo, ganun din yung nangyari sa POEA Yes. POEA nilagay nila, POEA jobs. Tapos akala naman nila sa POEA talaga yun. Pero nilagay nila kasi POEA.com. Sa saya ng mga taong nakita yung ad na yun, yung news na yun, pinost kagad. Yun na nga na dapat sila mismo i-verify nila dahil kawawa rin naman yung mga ibang mga tao na makakabasa nung post nila, yung repost nila, out of confidence na maniniwala dun sa sinabi nila. Pero yan ang problema natin, Kong. I mean, tignan mo we are governed by different kinds of laws na kagaya halimbawa that controls the things that we see on TV like the MTRCB, andyan ang NTC, di ba? Kasi ang NTC is also part ng mga nag-ano dyan Yes. And ang MTRCB naman, nag-screen naman sila kung ano yung papalabas. But if you will like think about it, mas malaki ang scope ng naaabot ng World Wide Web at that, di ba? That's where you actually see the social media. Yes. But nakakapaglabas dyan ng mga walang, di ba, sa madidinig mo, ton, ang programang ito ay rated SPG. Di ba, may mga ganyan, ano? Dun wala Wala. I mean, even yung makikita mo na mga even yung graphic, gory na mga videos, it actually comes out. But nobody's controlling it the way our television is being controlled. Considering that mas malaki ang nagiging audience ngayon
ng social media. Kaya pagka nabiktima ka ng mga kung ano-ano, mga fake news at mga paninira, ginawa ng you just have to resort sa cybercrime. Yes. You just have to resort. Pero mas nagiging madali pa nga yung libel case sa TV, sa radio, pero mas napakaraming sinisira sa social media. Yes. Diba? And yung sa cybercrime, cyber libel, hindi pa ganoon ka diba? Parang kaya ito, I do not know how. The only way it can be legislated as well. Well, the only way to do it is the way China is doing it. You control ng mga you control it from the entry point. Pero internet. tignan mo yan sinabi na din nila noon dito sa atin na magbaban sila ng mga kung ano-ano mga, let's say, yung mga URLs or what. Pero is it being done? Yun ang tanong. lang. Oo. And anong capability natin to cut off? Diba? Wala tayo doon. Nahahack nga mismo mga government. Yeah, imagine mo kuya, like for example, lalo na 'di ba, meron mga certain level sa sa school, 'di ba, kunya grade 5 ba or grade 6 na usually hindi na books ang ginagamit, e-books na. So now if these students naman will be furnished with mga sa research, minsan mas sila yung parang mas naka-focus dito sa pag merong hindi nako-control, may social media din. Yan, tapos merong mga ibang school daw kuya, may mga nakalusot na may mga porn pictures eh. So paano mo mako-control? So I mean, how do you call that? Na nakalink kasi sa mga social media. So, kalat-kalat. Kaya kailangan ng mga parents, bantayan din nila yung mga anak nila eh. At saka maging din dyan, yung, may mga features naman like your iPad, yung, diba, meron parent control naman sa ganyan. I think you also have to give considerations doon sa mga pwedeng disgrasyang mabuksan ng mga bata and then later on ma-expose sila sa mga hindi maganda. Dapat siguro talagang din yan. Tsaka siguro yung legislation natin. Diba? Dahil kasi yung MTRCB, di mo pa na-review na ba yan kung dated na ba ngayon yung mga nasa MTRCB rules and yung kanilang mga regulations na nando doon. Ewan ko kung naayos na ba. Does it still fit kung ano yung situations natin ngayon? Tama, kailangan natin yung sa ating mga nagpo-post, yung self-regulation na bago natin i-post, talagang i-verify muna natin kasi kawawa naman yung makakabasa na friends natin na makakabasa nun. And mahirap kasi magbawi na, ay mali pala, sorry. When they think na totoo yung fake news na yun, kawawa naman yung sinishare natin. Parang naalala ko yung ganyang story eh. Parang nagkalat ng paninira. Tapos, ang ginawang example sa kanya, naggupit-gupit ng mga papel. Kinalat din sa buong yung mga ginupit na papel. Tapos sabi niya, anong gagawin? Sige, tingnan mo. Pulutin mo yung mga punit-punit na papel na yan at pagdugtong-dugtongin mo. Can you still do that? Yeah. So, mahirap mo nang pag nagawa na yung mga nagkalat ka na ng kung ano-anong mga hindi maganda, paano mo pang basta babawiin? Sinasabi mo na later on, na-discover mo, hindi pala totoo. Diba? Sincerity na, ay sorry, hindi pala. So, importante talaga, think before you click. Ay. Syempre, impact niya sa mga sa pamilya nila, kawawa rin, diba? Nakikiayon niya sa ating kuya yung mga avid viewers natin, sila Monique Monica Beralio? Ay, hindi si Beralio, nakalive siya, nasa Thailand siya. Si Angel Ilano yan. Nakikinig sila. At ang sarap daw ng breakfast natin. Parang sila Tito Che, sila Tita Che, tsaka si Tito Ber yan, nila Etorma, tsaka si Tita Len. Sayang hindi na matikman yung kaldereta ni kuya. Nanonood din si Mami Ber. At si Arlene nanonood, sabi, Doc Sara, sabi sa'yo, nak si Doc, biglang pumayat. Sabi niya. Awesome! So wala mo kasama ako sa kaldereta. Sabi niya, ano kaya ang ginawa niya? Sabi niya ganun. Pag-usapan natin mamaya. Florico sa New Jersey nanonood. Oo. Yun ang ginaabo. La 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 la. Ako, Pogi, alam mo, kahit madaling araw, papasok ako dito, doon sa Marikina, medyo masikip na. Puro mga jeep, lahat nandun sa kalsada. Kahit naman saan, pag umaga, madaling araw. Hindi dahil sa traffic yon, dahil sa disiplina ng mga driver. Yun nga ang itatanong kong kasunod sa inyo, Kaloli. Kayo, bumabiyahe kayo kung saan-saan eh. Yung comparison ba ng natin dito, traffic yung situation? Traffic
Actually, dapat pareho lang eh. Kasi sa ibang bansa, awa ng Diyos kasi nakakabiyahe ako sa iba-ibang lugar. Ang discipline na una nilang doon para ma-improve pati ang traffic situation. Meron silang tinatawag kasi doon na HOV at saka HOT. No? HOV. High occupancy vehicles. Tapos pagdating naman sa mga tolls, HOT naman ang tawag nila, HOT tolls. Ibig sabihin, high occupancy tolls. Hindi ibig sabihin na maraming tolls ang kailangan. Kailangan mo rin ng maraming toll booth. Ibig sabihin, meron silang lane doon na pagka marami ang sakay, libre yun, kaya mabilis. Dire-diretso lang yon. Tapos sa lanes naman, pagka halimbawa, nasa NLEX ka na, SLEX o Cavitex, halimbawa, meron sila tinatawag na HOV lanes naman. Ang pwede lang dumaan doon, 2 or more. Sa situation natin siguro dito sa Pilipinas, pwede nilang dagdagan yon. Para ang gusto nga nila din sa Pilipinas ibalik yung yung double decker buses. Di ba nung araw lambas ba 'yon? May dalawang. Pwede din naman yun. Actually magandang solusyon. Meron pang MMTC noon eh. Magandang solusyon yun kung susunod din sila sa traffic rules and regulations. Pero kung susundin nila ang paggamit ng double-decker bus bilang alternative mode of transportation ay isa sa mga proyektong sinimula ng Department of Transportation para kahit papaano'y maibsan ang matinding problema sa traffic sa Metro Manila. Alam nyo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ang ganitong estratehiya sa bansa? Ginamit na rin kasing mass transportation ang double-decker buses sa Pilipinas noong dekada 80. Para mabawasan noon ang volume ng mga sasakyang dumaraan sa pangunahing lansangan sa Metro Manila, umorder ng double-decker buses mula London ang dating Marcos administration. Ang mga bus na ito ay may 100 seating capacity at makikita itong bumabiyahe noon sa kahabaan ng EDSA. Bago ito, may nauna ng double-decker bus sa Pinas na bumabiyahe naman noon sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito ang Matarco Tourist Double-Decker Buses na nag-operate mula 1960s hanggang 1980s. Sana nga maging makatulong dun sa sa trapiko na masikip. Alam mo, kahit anong gaya mo, pag talagang tao walang disiplina. Pero maganda yung idea na yan. Kasi to resolve the mass transportation problem, kaya nga ginawa yan eh. It's just so happy na hindi lang siya nagtuloy-tuloy siguro dahil na rin sa disiplina ng mga sana ang gawin nila dyan, ipasok yan, pero magbawas din naman ng mga luma na, yung mga lumang buses. Tama yun. Kaya mahigpit sa sa ibang bansa mahigpit sila doon yung tinatawag nilang checking of combustions nila. Pagka bumagsak yun, hindi nila pinatatakbo yun at mas mataas ang penalty. Dito nga may emission test, hindi naman nadadala sa kotse. Yan. Diba? Emission test, wala yung kotse. Abangan natin yung pagpasok ng mga double decker. Sana nga makatulong ng malaki yan. Ayos. Sige, salamat ho. Manoli. Uy, Kix, anong favorite mo na program sa Wish Cover? Siyempre, yung programa ni DJ Alice, yung Alice in Wonderland. Yes, Hindi mo pinapakinggan yung Hindi mo pinapakinggan yung Whispers of Love? Ay, pinapakinggan ko yan. With Pag Dr. hindi ako nakakatulog, kuya, boses mo nagpapatulog sa akin. Ba't ako? Parang yung mga bumper mo doon. Yung bumper lang. Yung bumper lang. Hindi, maganda abangan nyo yung meron daw magiging yung sa Whispers of Love with Dr. Clark. Merong mga love story. May love story. Pwede magpasa, kuya, ng mga love story. Meron sila mga at saka doon nakalapat yung mga songs na tinutugtog niya. Doon sa story. Depende doon sa story. Pero mga anong oras, kuya? Sa gabi. 9 to 10. 9 to 10? 9 to 10. Tamang-tama, marami ako mga problema nung araw. Sino ba si Dr. Clark na yan, kuya? Gwapo ba yung si Dr. Clark? Balita ako Hindi ko naman kilala yan. Balita ako, gwapo daw yun. Superman. Gwapo daw. Tsaka daw yun, hindi nakakatulog sa gabi. Maaga magising. Lalaking nocturnal. Tita Angel. Pero yun nga yung favorite mo si DJ Alice. Oo, Alice. Alice in the Wonderland. Wonderland. From 9 a.m. to 1 p.m. This is the Wonderland.
my name is DJ Alice, and I am the one usually in charge for the Wonderland. So that happens 9 in the morning till 1 in the afternoon on Wish. For now, our time is 10:45. This is the Wonderland with Alice. Until now, I still think and feel like I'm living a dream because I have no clue whatsoever what I did to deserve all of this. You know, in Wish, it's not just a radio station, it's not just innovation, it's really finding a family, and that is what is important for me. It's also a place wherein creativity is promoted. We just really get to do what we love every single day, and it's such an amazing feeling. You know, making a little distance from you to make way for more of your music. My motto in life is don't be afraid to be yourself and embrace yourself for who you are. Late 90s to early 2000s, old school R&B, the best. Ed Sheeran, Harry Styles, One Direction. Let's go international na lang para safe. Let's go with Harry Styles. Okay, I'll go with that. Favorite rock group? Well, I don't know if they're considered rock kasi they now are going in a different direction, but I would go with Coldplay. And if I want to go classic, there's the Beatles and Oasis, I guess. I don't know, 90s. To all the wishers is just a big, big thank you for making my dream come true, for making it possible for me to do what I love every single day. It doesn't feel like I'm working, it just feels like I'm playing around. I just want to invite everyone to always listen to Wish 107.5. You can do that, of course, by just turning your radio to 107.5. But if you do not have a radio, no problem. We have a Wish app, so you have no excuse not to listen. If you do not have a smartphone, but you have a laptop, visit www.wish1075.com. Wonderland with Alice. With Alice. Nakakatuwa naman siya. May similarity kami. Wonderful. Ano similarity? Pareho kaming cute. Siya Englishera, ako Tagalog. Alam niyo bang DJ dati si Kiki? Oo. DJ Banger. Nakakamiss nga, kuya. Kaso yung mga pinapatugtog ko, yung mga pangmasa talaga. Paano nga dati pag ikaw pag ako umi-ere dati. Pag umaga, dati naging morning girl ako dati. Okay, sige, sample. Sige, sample. Anong oras ka ba dati? Dati, naku lahat kuya. Yung wala pa nakikinig? Nung mura, mga ano ko, nung una mga... Yung tulog pa lahat ng mga tao? Graveyard, mga 12 a.m. hanggang 3 a.m. Mga taxi driver ang kasama ko. Tapos, nung masyado daw ako maingay doon, sabi nung boss, doon ka na nga sa morning girl. Doon ka na sa morning. Kaya ito yung dahilan bakit ako nalagay sa umaga. So paano? Baka gusto niya magtayo ng Tagalog na FM eh. Kunyari sa ano. Sige. Go. Okay. Wala bang bumper dyan, kuya? Sige. DJ Kikay. Ano ba? DJ Kikay. On Wish 107.5, it's DJ Kika. Ayan, nakakasang bahaya ngayon. Ang saktong oras po natin ngayon na 6:48 na po ng umaga. Nasira yung bumper. Bakit nagkaganon? Masyadong pang social yung bumper. Ang ganda-ganda ng bumper. Biglang modulated ka pa naman. Walk up to the Panggabi yung boses. Panggabi yung boses ni Kuya. Ang ganda ng introduction sa'yo nung stinger mo. Biglang yung DJing. Talagang pang barker ata ako dati may past life. Pwede yan. Pwede ka sa Quiapo. Ang pinag-duty ko dito, pwede na ako doon. Pero ikaw ba hindi ka kumakanta? Hindi talaga, kuya. Mas magaling ako sumayaw. Ganun. Oo, naawa lang ako sa mata ninyo. Baka maluwan. Tandem sila ni Angel. Si Angel yung kakanta. Ako mga support. Actually, nag-ready na ako kasi speaking of Wish Covery, di ba? Meron tayong may audition. Ngayon, sa San Fernando, Pampanga. Alam mo, meron akong kanta para sa'yo.
Another wish has been granted when Wish 1075 brought its freshest blast to San Fernando, Pampanga to discover brilliant Kapampangan potentials. Aside from opening a door of opportunities to aspiring online singing superstars, passers-by who wanted to witness the event also posted their simple requests on the wishing wall located near the registration area. On that same day, Wishcovery also gave a 55-year-old woman, Marita Lee, a wish come true. Napunta ako dito tapos nakakaroon ng pagkakataon magsulat ng wish ko. Sinama ako ng kapatid ko na sumali din tapos binigyan ako ng papel. Sabi niya, sulat mo yung wish mo. Instead of wishing for herself, she took this unexpected chance to give her old mom a sweet treat for just an ordinary day. Imbes na yung sarili ko, napili ko yung nanay ko kasi siya may matanda na. Ako pwede ko pambilin yung mga pagkain na yon anytime siya. Konti na lang yung panahong natitira niya dito sa mundo. Kaya gusto ko ibigay ko yung simpleng bagay na paborito niya talaga, na mula sa puso ko talaga. Marita also added that her mom finds cake a delight to be remembered because of their dad who used to bake this pastry for their nanay before he passed away months ago. Words cannot suffice the joy Marita felt as her wish unexpectedly turned into a reality. Sino bang mag-aakalang yung wish mo ngayong araw na to? Yung bigla bang magbibigyan ng katupa? Sinama lang ako, umupo lang ako, natupad na yung wish ko. Kaya sabi ko nga, walang imposible. Indeed, this proves that the newest search for the next online singing sensation will not only lend an ear to future OPM artists, but also hear the smallest voices of every wisher. Nakakatuwa naman yun, Tita Angel. Yung mga nag-audition sa Pampanga. Gusto niya talagang mag... Hindi kasi kuya, July 31. Oo. Naku, nilista namin yan, kuya. July 31. Sa SM Manila, di ba? May audition. SM Manila. So yung mga nanonood na 12 noon onwards. Dun sa mga gusto pang humabol. Uy. Like Kika. Like us. Like, you know. Yan naman, may kanta ako para sa'yo dyan. Ano ba yan? Dahil sa pagnanasa mo na yan. Na maging pangarap na singer. Maging isang Pangarap singer. na lang yan eh. Hindi, meron yan. Ano, Basil Valdez ba to, Kong? Ay, Diyos ko dahi. Basil Valdez. Basil Ano bang mangarap ang isang bigo? Bigo talaga. Kung ang ligaya'y lalo pang lumalayo. Hindi Basil yun. Grabe Sino ba naman yun? ginagalingan. Hindi Sino si yan? Basil yun eh. Di ba si George Canseco? Hindi ko kilala. Hindi, si George Canseco, composer lang naman. Hindi naman umasa. Si Basil Valdez. Paano bang mga... Sabi sa'yo eh. Ang alam lang namin yung mga... Kuya, kanta ng mga kanta ng mga third party. Ang alin? Yan. Paano ba? Third Ano sa party. mga movie nila Vilma yan, di ba? Talaga? Hindi ko alam yun eh. Yes, baka. Saan di ka pa born, no? Hindi ko alam. Ganon? Ano Oo, bang mga- year yan, kuya? 1970s ba yan? Tanong mo kay Kong. Ano ba yan? Si Kong, 60s, 70s? Early 70s, late 70s. Pero early kung ikaw 80s. ba papipili ng panglaban sa Wish Na cover? panglaban? Anong song Ang pipiliin ko? pipili mo? Ano ba maganda? Nako, Maganda Aegis! yung... Doon tayo sa Aegis! Tsaka yung ano, yung kinanta ni ano, ni Alin? Charisse noon, yung I'll Be Waiting For You ba yun? Title nun? Abi! Yung Waiting for you. Waiting talaga. Alam mo, kuya, maganda lang yung boses namin ni Tita Angel sa banyo, sa tapat ng electric Sa shower. fan. Kasi electric fan, Iba yung maganda nung acoustics acoustics. doon eh. Talagang feel na feel ko. Hindi, ito. Sige nga, try natin. Mano-mano naman yung pay natin, Tita Angel. Near for... Well, ako wala talagang Kailangan electric, hindi na pwedeng manual. Wala yung mga parang... Hindi na talaga ng poverty. Pero nakakataba to pag gano'n. Kasi lalong hahanginin ng chat. Tandaan mo, July 31. Ay, oo, sa Baguio. Oh, today pwede pa sa Manila. Sino ba Sa ito? August 3 pa yung Baguio. Aba, hi boys! Dito ang bangkada. Bakit kayo napapasok, mga boys?
Mag-audition kami sa Hi, hello! Hindi dito ang orphanage. Hindi dito ang orphanage. Kasama ka pa, gusto ko kayo makilala. Dapat doon mo sama yan, doon sa transient home. Baka kami kapitan. Sino? Si Porky? Kaya si Porky, saka ito, tatlo na to. Audition nyo kami ng Luis. Ha? Audition kami ng Banda ba kayo? Hindi dito, wala naman dito medical mission eh. Boy band, boy band. Boy band. Boy band. Kumain na kayo. Alam ko kaya kayo punta dito dahil makikikain. Yan ang pinasa namin dito, kuya. Sabi ni Porky, nakataob na raw, di pa pala. Masarap daw yung kaldereta niya eh. Meron pa Porky. Naapangan ni Porky, lagi nakasilip doon sa bintana. Hoy mga boys, di ba bahay niya eh. nag-text kayo, meron daw kayo itatanong. Ano ba itatanong ninyo? Mahirap. Ano ba itatanong natin? Ano ba itanong ninyo kay Doc Sara? Nakita ko yung text mo kanina eh. Yung pag-aahit. Naku, pag-aahit daw. May problema ata sila sa pag-aahit, Doc Sara. Yung Bakit? parati nag-aahit. Ga-ahit ka na no? Baka sabihin pati sa pag-ahit, sa amin mo pa hihingin pang ahit. Pwede ba kung sa inyo? Bira, huwag mo sabihin naman mga mamaya, manghingi ka naman pang-taxi mo pag uuwi ka. Pang-Uber sana ko yung pang-Uber. Social ka pa, mas Uber ka pa. Okay. So yung palagi pong nag-aahit, kasi alam natin, di ba, may blade, no? So, unang-una, Meron bang ibang pang-ahit, Doc, na hindi blade? Hindi. Meron shaver naman, di ba? Shaver, okay. Oo, pwede. So, Hindi kasi, di ba, meron. Pwede naman shaver. yes, okay. So, ang gusto ko lang tumbukin doon, pwede ka magkaroon ng mga minor cuts. So, syempre, kailangan unang-una, pagka mag-shave ka dapat, from parang pagkapaligo na malambot yung balat, no? Tapos as much as possible nga warm. Tapos nasabon mo na kasi we have normal bacteria or normal Hindi flora sabi ni Mother Earth. Mother na nanonood ngayon. Apo. Ay, Mother Earth. Ano daw mas maganda? Pang-ahit, yung blade o yung shaver? Shaver, kuya. Hindi kasi may shaver eh. Yes. Di ba yung shaver, hindi yun yung kagaya nung parang blade lang na pang-ahit ng barbero. Di ba kasi meron pang-ahit ng barbero yung labaha. Tapos meron naman yung blade na, di ba yung blade nilalagay mo lang na gano'n dun sa pang-ahit? Yes. Tapos yun ang mismo direct. Ano ang mas maganda? Actually, pagkakapareho lang din sila, kuya, mas maganda disposable. If you can change your shaver every 2 to 3 days, much better. Yung disposable na meron ng parang sa taas na parang pangdulas. Sabon. Oo, yun. Meron may nilalagay shaving cream, di ba? Okay, may kasama na. Kasi kuya, mas maganda. Kasi ang pinamamahayan po siya ng bacteria. And alam natin na babasa siya, di ba? Kalimitan kasi water and then from the shaving cream nakaka-infect yun sa'yo. Nakaka-infect siya. Kaya di ba minsan mapapansin mo, nagkakaroon ka ng mukhang maliit na pimple. Ang tawag po ng folliculitis, no? Yun, that's one. Pangalawa, alam natin kasi, di ba, dahil nga because of dun sa sugat, nagkakaroon ng pamamaga sa balat natin. So, nagkakaroon ng PIH or post-inflammatory hyperpigmentation. Yun po yung nangingitim siya. But hindi naman siya scar, but usually kahit na wala kang ilagay ng mga whitening cream dyan, magla-lighten din naman siya. Sabi ni Chiqui Fernandez, Chiquito? Yeah. Chikit, tita Chikit. Si Tita Chiquit. Si Tita Chiquit. At saka si Tito Chiquito. Tita Chiquit. Fernandez, sabi niya. Yung pag-ahit kasi, di ba, usually, sinasabi nila, pag nag-ahit ka, nakakatigas ng... Balat. Ng hair. Ng hair, Yung hair. Pagka inahit mo na gano'n. Ano ang significance nun sa skin natin? Okay, yung hair naman, siyempre, kung sa lalaki kasi okay siya na talagang na matigas kasi standard naman. Ikaw ba, naman. Dok, nag-ahit ka rin? Hindi po. Babae po ako, kuya. Ina-announce ko na po, babae po talaga ako. Kasi kanina question ni Angel sa ni Edvilor Ilano, pero sabi ko, hindi babae talaga ako. Hindi, meron naman babae kasi meron parang, di ba, parang bigote. Yeah. Kapag babae may bigote, ito ay lalaki. Hindi, meron din gano'n, di ba? Yeah. Opo. So, hindi, sa babae, hindi, Sa pag babae, inahit mo yung gano'n din, advisable. titigas din? Yes, opo. Kaya mas maganda sana kung malagyan nila ng budget. May mga laser hair removal na yung di ba pwede yun? Yung, kasi yung iba ginagamit lang nila. Ano pangalan nito? Yung docking tape. Kuya, masakit yun. Duct tape, di ba? Duct tape, di ba? Pwede yun, di ba? Duct tape. Oo nga.
Grabe, yung bibig mo ata matatanggal. Actually, kuya, sobrang sakit yun, saka very harsh sa skin. Pati yung balat nun, pwede kang tanggal. Yung wax. Ano yun? Wax? Mga waxing tree, yun. Yun okay din yun. Hindi, Kasi, pagka na wax na hindi natutubo uli. ay, kuya, no. Basically, tutubo pa rin siya kasi yung isang follicle natin, in a lifetime, usually at least 10 times siya magkakaroon ng cycle. Bakit si Joseph Miranda ayaw na tumubo? Baka dito naman yung kuya. Si Noli rin, medyo makitab na. Dito ako nagsesave, kuya, pero dito na mabawasan eh. So, yun, kahit na pala iwawax, tutubo pa rin. Yes. Pero yung sinasabi nyo na, laser? Pag nile-laser po, basically, ang tawag nila dyan Kahit kasi sa lalaki, permanent. pwede Sa yun? lalaki pwede. Kaya lang, siyempre, Hindi ka natutubuan ng bigote? doon po. Kaya lang problema, kuya, ilang sessions yon. Kasi in a cycle, meron tayong 3 klase, anagen, catagen, telogen. Yung anagen po, yun ang stage na very active yung hair follicle. Ngayon, kung hindi naman lahat dyan nasa anagen, patsi-patsi ka muna initially until ma-complete mo yung at least 8 to 10 sessions Eh di bago po mangyayari naman sa'yo, tutubo yung kabila. Yung kabila, para kang para kang unggoy na nakakalbo din. Patsi-patsi, totoo yun. Kaya kalimitan, ang ginagawa doon, doon lang sa yung mga hidden areas, tawag nito, ginagawa. Sa face naman, meron kasi mga, di ba, may lalaki ayaw ng may buhok. Yun, but sa una, magtitiis muna sila, kuya, na patsi-patsi. But after, usually mga 8 months, 10 months, pag na-complete na po nila yung buong program, mawawalaan na naman even So one of the reasons bakit nagkakaroon ng yung mga nagsishave is because yung pang-shave nila. Yes. So dapat talaga palitan mo as much as possible. Palitan mo. Like at least every 2 Lalo days. na Every 2 days? Every day kasi Kasus naman nun, Dong, every 2 days dapat pinapalitan. Disposable. Disposable nga dapat single use lang Isang gamit lang dapat. Kaya lang siyempre iba, ginagawa nila after 2 weeks kasi parang masyado nga naman daw magastos. Ang negative effect pala niya, no? Frequent use of shaving cost you so much. Yes, mas maraming problema rather than magpalit ka ng shaver. Kaya nga ako, di na ako masyado nag-aahit. Para matipid sa pang-ahit. Rin daw mahilig mag-ahit? Si Chiquit? Pasensyo Constante, 70th birthday. Yan. Tatay siya ni Junie, yung nurse natin dito. Oo, talaga. Yun ako, 70 years old 70 na. na. Tinutubuan pa rin ng bigote. Oo. Napanood ka daw ni Mama sa Golden Globe Awards yesterday. Kagabi. Talaga? Congratulations daw. Pinakita. Recipient ng Lifetime Achievement. Pinalabas nila kagabi. Kagabi. That's something good, in fairness. Something good yun, di ba? Yun. Hindi, kuya, ito pala, after nung sauna, meron tayong isang netizen na nag-donate ng isang hyperbaric oxygen chamber. Wow. Alam niyo ba kung saan ginagamit ang hyperbaric chamber? Yan ay doon sa mga diver. Pero ngayon, ginagamit na rin nila pampabeauty. Yeah. Yes. Ay, kayo ba, Dok, ginagamit nyo ngayon, nyo na ngayon sa, sa center, mga sa aesthetics, clinic. di ba? Ginagamit siya yung oxygen, favorite nga yan, di ba, ng ating kaibigan ni, Pero yung i-donate niya, hyperbaric papasok ka dun, kuya. oxygen chamber. Chamber. Basically, parang, di ba yung kalimitan, decompression. Decompression, Oo, yun. So, yung inano niya, nakitaan nila na sa mga parang mga wounded, lalo na sa mga soldiers natin, mabilis ang wound healing process. Ang mahal daw niyan, kuya, nasa mga 10 million yung unit. Oo. Pero ang kagandahan niyan, dahil saan niya dinonate? Kanino niya dinonate? sa AFP po i-donate. Sa AFP. Opo, yun. Oo nga, para totoong yun ginagamit nila ngayon yung hyperbaric chamber para nga doon sa pagtulong na yung pag-heal ng wounds. Pati nga sa maganda daw yan sa skin. Yes, Hindi ba claustrophobic yan, Dok Sara, yung ganyang Hindi, usually naman kapag claustrophobic o yung may takot ka sa mga enclosed, how do you call that, is enclosed areas, syempre, ayaw mo talagang pumasok doon Pero kasi may meron feeling na ngayong hyperbaric chamber na kayang maglaman ng 6. Meron ganun Yung pinuntahan ko dito sa Quezon City, may pinuntahan kami dito sa Quezon City 6 kami sa loob. No, kasi mga diver usually lalo na si Jess Lapid, sobrang dive ng dive. Kaya pagka medyo inaagyo na yung utak sa kada dive, pupunta yan sa hyperbaric chamber. Meron sa pakiramdam.
magaang sa kahit na yung sabi mo wala kang decompression sickness, di ba Doc, nakakatulong din daw yun, pati pampaganda ng skin. Nakakatulong siya. Actually, sa mga ibang sa mga ibang conditions also, di ba alam natin kasi O2, di ba? Oxygen. Basically, kapag kasi yun ang supply natin sa katawan, pagka ibang form of oxygen, wag yung O negative kasi free radical yun. Pero yung O3, yun yung ozone, basically, yan daw yung parang hindi kaya na mabuhay ng mga viruses, ng mga ibang cancer cells. Kaya isa rin yan sa mga na ito. Kaya kuya sabi mo, di ba, nakakatulong, di ba, aesthetically, no? So basically, hindi lang yun, pati mga sakit-sakit, no? Na usually age-related, nakakatulong din po siya. So by the way, ang nag-post nitong viral post ito, dinonate po kuya, si Tinton Devesa. Oo. Sino pangalan nag-donate? Tinton, ay hindi po minention, pero isa daw insurance executive ang nag-donate. Pero kaibigan niya si Tinton Devesa, yung pong nag-post. Ito kaibigan to ni Tintoy. Kilala mo si Tintoy? Matanda na. Talaga? 86 na. Si Tintoy? Ayaw na mag-artista kasi ano niya yung... hindi, kaibigan nito si Tintoy, di ba? Nito si ano. Ito, idol nito si Balot. Kilala mo si Balot? Yes. Makikain na lang muna tayo dito. Hindi nyo kilala si Balot? Sino si Balot? Hindi mo kilala si Balot? Kuya, sino si Balot? Babalo lang ang kilala ko eh. Kapanahon na nila Pachi, nila Mitring David. Naku, yun lang ang naririnig ko. Si Pugo, kilala mo? Naku, hindi na rin kuya. Kasama ni Tugo yun. Yan, idol nilang dalawa yun. Kasama pa nila yung gumaganon. Yung gumaganon ganyan. Si Tiso yun eh. Nahulog sa jeep. Sino ba kilala eh? Naalala ko yun eh. Nagbayad kasi. Magbabalita ko. Uy, kain kayo. Ang daming food. Kain kami. Si Kuya, trigero talaga. Grabe ka po. Tignan mo to, para siyang Paso. Kain kami, Mr. Para siyang paso, Bean. pero talaga siya? Cake. Cake siya. Pakibalot to, bibigay ko sa... Galing, no? Pwede kay Kuya Minyong. Ito ba yung niluto ni Kuya? Ito niluto ni Kuya. Ito yung kaldereta na gawa ni Kuya. Ayan. Wala na, hindi na naka-air. Here. Dito na lang. Hindi, nandiyan pa rin eh. Naka-air pa tayo Kain kayo. Marami pa. Ito, ano ba to? Cupcake na gawa. Parang ayoko nang kainin. La la